Mayong gabi na usab mga kaigsunan, mga kagalaan, usa na usab kada kong pribilehiyo nga kita makatuon sa pulong sa Dios niini nga kagabion. Requirements for scriptural water baptism. Mao ni ato ang hatagan og pagtagad mga kaigsunan, mga kagalaan, kung unsa ang mga requirements aron mahimong scriptural or mahimong biblical ang imong water baptism. So importante kayo ni nga masabta nato mga kaigsuonan aron dili ta masayop. No? So kuyogi og ubani ko ninyo niini nga kagabion hangtod ta alas 8 mga kaigsunan, mga kagilaan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alas 8 mga kaigsunan sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. So, akong gi-check ato ang audio. Okay ra ba? Okay. So, akong gi-check ato. Karon taod-taod ato ang kuhaon ang greetings, no? O niya kung naamoy gusto nga ipaabot ng mga pangutana, mga suggestion, reaction, i-comment lang palihog mga kaigsunan, mga kagalaan aron ato ang mahatagan og pagtagad. Okay, comment lang ha. Okay. So, tutas pagbasa sa comment section mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay. Natay nangutan na mga kaigsunan niya tuang gi-invite nga diri maminaw sa ato ang explanations live. No, kay kapoy kayo sige og reply ning mga nangutana niya. Di mo tarong og kanang og tubay bitaw. Uban kay di man mo tarong og tubag. Kumungutana tagbalik. Okay. Ato ta mga kaigsunan, mga kagilaan pagbasa sa comment section. Okay, so maayong gabi mga kaigsunan, mga kagilaan, Luzon, Visayas, ug Mindanao, o bisan sa tanan nga naabtan niining ato ang Sibya, niining ato ang programa Suginli ko kay Romel Evening Edition. Maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw. Ato ta sa pagbasa sa mga nag-comment. Brother Jun Tulintin, Brother Jun, maayong gabi may pagpaminaw nimo diha. Unya, Brother Ardito Bisin, good evening, Brother Ardito, uban diyan ni Sister Ria, no? Maayong pagpaminaw o may pagtanaw. And then, maayong gabi diyan no, ni Brother Dong Kahansa, Pastor Bart Labaho. Maayong gabi, Pastor Bart. Diya sa Bukidnon, maayong pagpaminaw may pagtanaw. O diyan ni Rich Ando Kalugmok, maayong gabi. And then the Full Grace, good evening. Niya maayong gabi may pagpaminaw sa tanan nga nanihapon, ang uban naglungag pa, ang uban naglalis pa, unsay sudan. Okay, maayong lalis, maayong pagpanihapon, no? Maayong pagluto. Onya, maayong gabi Sister Nerissa Pagutayaw. Maayong pagpaminaw, may pagtanaw Sister Nerissa.
And then diya ni Sister Marilyn Mitili, mayong gabi Pastor Mel og sa tibuok pamilya nimo. Happy New Year po. Okay, Happy New Year po Sister Marilyn Mitili uban sa imong tibuok nga pamilya nya maayong pagpaminaw. Padayon ta mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagkuha sa greetings, no? Atong kuhaon. Okay, comment lang ha kung amoy mga pangutana diha. Mintras sayo pa mga kaigsunan, aron na to ang matagan o pagtagadayon. Okay. Okay ra ba nga to sunan? Wa bay problema? Atong okay. So, okay ra ba? Check. Okay. Mayong gabi, Brother Sabino Nere. Mayong pagpaminog, may pagtanaw, Brother Sabino Nere. O diya no ni Brother Dong Kahansa. Good evening, Pastor Mel, and Happy New Year. Happy New Year po, Brother Dong. Onya, Sister Ellen Jane Talino, mayong gabi, Pastor. Uban sa imong pamilya, God bless to all. Mayong gabi, Sister Ellen. Sister Annalie Gabisay Inot, no? Mayong gabi, Pastor Mel, ug sa imong tibuok pamilya, no? Mayong gabi, Sister Annalie, uban sa imong tibuok pamilya diha, no? May pagpaminog, may pagtan-aw. Pastor, napod mga pastor nga okay, mga kaigsunan, niabot na kong order nga kape. No, mga pita kay pawagtang duka ba? Okay, kadali lang ha kay nasa ko'y kuanon dari kay nabasa man. Okay. So pagkainitas kong kape mga kaigsunan, mga kagilaan. Pastor, naapod mga pastor nga ni angkon nga sila luwas na, pero dili sila mutuo sa gitawag nga once save, always save. Para nila, ang kaluwasan nila pwede pa mawala para nila. Mauna, tinuod na siya, Brother Edria Tirado. No? Daghang mga pastor mo claim nga save, pero ang problema kay hatag bawi ang ilang na dawat. So sayop na siya nga kaluwasan. Kaya ang tinuod nga kaluwasan, di na yun na mawala. No? Di na yun na mawala siya kay silyo man na ang kaluwasan niya, ang gisilyo mao ang balaang espiritu. So mahimong bakakon ang Biblia ug ang Dios kung ang kaluwasan mawala. Okay? Onya, mayong gabi Brother Junre Alosilio, Brad, mayong pagpaminaw ug may pagtan-aw nimo diha. Brother Romualdo Maldex Barbas, mayong gabi Brother Romualdo, no? Brother Maldex Barbas diya sa Davao. Mayong pag-tune in, no? Sa to ang programa. Sister Mels, good evening. Brother Janjar Marquez, may gabi pastor og sa tanan og sa imong pamilya. Okay, may gabi Brother Janjan, mayong pagpaminaw og may pagtan-aw nimo diha. Okay, padayon ta. Okay, salamat Brother John. Okay ra tong audio, no? Kay na panahon nga inigsugod na to, aday tingog magkaigsunan. Okay. So, comment lang, no? Kung namoy mga question diha, namoy suggestion, reaction, i-comment palihog aron na to ang mahatagan og pagtagad mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay. So, alas 7:15 sugdan nato ang aton topic karon nga kagabion, mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay, so comment lang ha. Brother Rinal Dayanila, Grace evening Pastor, watching from Malita. Okay, mayong gabi ni mo da Brother Rinal Dayanila. Mayong pag-tune in sa to ang programa karon nga kagabion. Okay. Ato ta sa padayon mga kaigsunan.
sa pagkuha sa greetings. Okay. Wala mo ikuan diha ko kanang pangutana. Napatay mga 2 minutos alang sa tuang greetings ug mga clarification. I-comment lang palihog mga kaigsunan, mga kaigalaan. Okay na, pangutana no? Ato sa pangitaong kadali itong live ha. Kung maghisgot kag literal water, unsa may mahugasan? Okay. Isa kadali atong pangitao ni ato ang live mga kaigsunan. Kay aron makita na ko ang mga nag-comment no. Kadali lang ha. Asam na to ang kadali lang magkaigsunan wa man akong live. Dara. Okay, so padayon ta no. Naay nangutana Sister Nerissa. Pastor na ako'y pangutana, apil ba ang mga pastor sa unang pagkabanhaw? Kay pari raman daw, ingon sa CFD kay wala daw mabasa sa Bible. Uy, mao ba? So wala sila'y pagtuon di ay, no? Napoy nangutana na ko, ana. Naba ko ni pastor nga word for word mabasa sa unang pagkabanhaw. Actually, makaigsunan, Sister Nerissa Pagutayaw, dili man na siya maoy basihan kung pari ba o pastor. Ang pinakapangutana gyud diha, kung magisgot ag first resurrection, kinsa man ang maapil sa unang pagkabanhaw. Mapari mapastor, waay problema diha. Ang question is, kinsay maapil sa unang pagkabanhaw? Ang Biblia nagsulti, ato ta sa Catholic version nga Biblia. No? Maoy ato ang gamiton. Pero ting klaruha dire. Wala man ni siya magisgod kung pari lang, no? O pastor. Pero naay mga pastor ay mga naapil sa unang pagkabanhaw. Tanawa ang unang Tesalonica. Unang Tesalonica kapitulo unang pagkabanhaw. First Thessalonians chapter 4 verse number 13. Mga igsoon bot kami masayod kamos kamatuoran mahitungod ni adtong nangamatay na. Aron dili kamo magool sama sa mga tao nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa tungod kang Jesus banhawon og dadon sa Dios, uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. So kinsay banhawon? Kadtong mga nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Verse 15, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini.
kita nga mga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili mag-una ni adtong nangamatay na. Subot pasabot inigbalik sa atong Ginoo sa iyang second coming, no? Dili di ay mag-una kadtong naabtan nga mga buhi pa. Ang kinahanglan pang banhawon ang mga nangamatay nga mituo ni Kristo. Inigbanhaw nila unya kadtong mga buhi nga naabtan, automatic hatagan to silang incorruptible body. 1 Corinthians 15 verse number 50 to following verses. Magdungan, no? Magdungan ang tanan nga mga mituo ni Kristo. Verse number 16 unya mabati ang singgit sa pagmando o ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw. Dara, Sister Nerissa, ihatag ko ning bersikulo ha. Unang Tesalonica 4 bersikulo 16. Ingon diri sa sumpay na ni siya nga bersikulo, maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. So, ang unang banhawon, kadtong mga nagtuo kang Kristo. Wala gisulti sa mao nga bersikulo nga gisulat ni Pablo nga ang unang banhawon ang mga pare. Wala giingon diha. Kay doon na may duha ka klaseng pagkabanhaw. Unya, mao ni siya. First resurrection is exclusive lamang sa mga mituo ni Kristo, buot pasabot sa mga nakaangkon og kaluwasan. Para lamang kana sa mga nakaangkon kaluwasan. Unsay giingon sa Book of Revelation, blessed and bulahan og balaan ang mga nakaambit sa unang pagkabanhaw. Bulahan og balaan ang mga nakaambit sa unang pagkabanhaw. Kinsa man na kadtong mga luwas. Kay mao may unang banhawon. How about pastor sa mga dili luwas? Adto na sila sa second resurrection, no? After sa 1,000 years, Revelation 20 verse number 1 to following verses, mabasa nimo diha. After sa 1,000 years, diha mahitabo ang second resurrection para sa mga dili luwas. Unsay purpose sa maong ikaduhang pagkabanhaw? Aron iatubang sila sa judgment day nga gitawag og Great White Throne Judgment nga mao ang final judgment. Okay? So, hukman sila aron itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So, ang tanan nga wa may sulat nga ilang pangalan sa libros kinabuhi, mao kadtong ma-appeal sa second resurrection. So, di man lagi pare lagi. No? Matod pa ni Sister Nerissa, pastor na ako'y pangutan na appeal ba mga pastor sa unang pagkabanaw? Ang tubag, yes. Kay pare ra daw, wrong. Pero na ay mga pare po diha. Kaya na may mga pare nga naluwas. Di po tamingon mga pastor lang. Kundili, mapari man o mapastor, mga membro simbahan, nga mga pobre, dato, unsang matang sa tao, basta luwas. Apel yun sa first resurrection. Kaya ingon ng Biblia, ang unang mabanhaw, kadtong mga mituo ni Kristo. Unya kay nakaminos man sila sa pagtuo diyan ni Kristo. Mga faith alone? Ana sila? Yung karon gisulti sa Biblia, ang mga mituo ni Kristo. Wa gyud gisulti nga ang unang mabanhaw katong mituo og nagpabautismo ni Kristo. Kundili ang mga mituo ni Kristo. Kay mao na ang dili na hukman sa silot. Asa mabasa nga di na hukman? John 3 verse 18. Ang mutuo sa anak di na hukman, apan ang di mutuo gihukman na buhi pa ka gihukman na ka kay wa ka mutuo. Ako sang hininayan inom kong kape kay mabugnaw yan yung mga kaigsunan. Okay, nindot kay sa mga mao nga pangutanan ni Sister Nerissa. Mao di ay na din ang utanan ako ana usa ka Katolik sa FD di nagwali na pagkawa gyud alamag sa Biblia.
Onya, Sister Cherry Lopez, Pastor, mayong gabi from Canalaon City. Canalaon? Canlaon siguro? Asam ng Canlaon, Ma'am Cherry Lopez? No? Kay ako nahibawaan Canlaon, Raman. Murag di po na sure. Canlaon. Asam na dapitang Canalaon, ma'am? Or basing Canlaon eh. Brother, no? Libre ang kaluwasan. Good evening, Pastor Mel. Praise on. God bless. May gabi brother. Niya, Brother Jan Quaresma, may pagpaminog, may pagtanaw. Sister Anilin Monticalvo. Maayong gabi ni mo dia, Sister Anilin. Okay. Wa patas tong topic, ha? Napata diri ba sinapi pangutana unaw na to pagtaga diri. Brother Arellano Joey, maayong gabi Ma'am Nisi, Brother GC ug diya ni Nanay Masing, maayong pagpaminaw. Ma'am Cirila Torres, maayong gabi Ma'am Cirila. Unya Ma'am Viola Alsola, good evening. Sister Anita Lebron Recaprente Liagoso, maayong gabi maayong pagpaminaw. Negros inyo Ma'am Cirila, maayong pagpaminaw nimo diha no sa Negros. Asa man sa Negros inyo ma'am? Kay daghang kong mga kaila des Negros. Napog ko'y bayaw nga pastor dias Negros. Dias Toboso. Canlaon din na. Okay. Canlaon Negros, no? Yes, diri atbang sa may Dumanhog, Cebu. Okay, so mga kaigsunan, mga kaigalaan, adto ta sa pag kuha sa umanaman no, wa pa may pangutana siguro. So wala nang sul pangutana, kung namoy pangutana ato lang nang i-post kadali, nya ato sa atong topic, no? So requirements for scriptural water baptism. No? Unsa may mga gikinahanglan aron mahimong scriptural ang imong baptism. No? Unsa man na siya. So, unas tanan mga kaigsunan, Ma'am Judy Ann Adlawan, hi, may gabi Pastor Musta. Shout out gani Pantuyaan. Okay, may gabi Ma'am Judy Ann Adlawan, no? Shout out ninyong tanan diya. Okay. So, mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa gikaingon ko na daghan kaayong mga nangasuko, naglagot ang uban, naapay mga threat, na death threat, no? Honestly, na mga death threat. Suko sila kay nagwali ko nga ang bautismo di makaluwas. Di man siguro na angay muhulga ka nga mupatay kag tao tungod kay nasakitan kas kamatuoran. No? Ako sang giingnan pot nga kung maunay imuhang gusto, kung itugod sa Ginoo, bulahan ko kay gikuha ko niya nga nagdepensa, nagbarog sa kamatuoran. Pero kung pangutana, makatulog ka nga maghayang, malipayon ka nga kuyog ang imong pamilya, no? Kay kung tinuod nga Kristohanon andam na nga magpakamatay, pero dili na andam mo patay. Tanawa ko ning uban mga kaigsunan, nasakitan ba? Unya kay nasakitan, manghulga na hinuog kamatayon. Tarong ba na? Nag-claim mo nga ang kaluwasan pinaagig maayong buhat. Unya, mo manghulga hinuon mo. Maimpirno ka ng kalakiha. No? So, ayaw mo padala sa inyong tawhanon o yawan o ngunahuna. Iyan na siyawa nga unahuna. Wa gyud mo tudlo ang Biblia ingon ana nga pangunahuna. Kung nasakitan, dawata. Kay ang kamatuoran sakit yun siya. Ingon ito si Apostol Pablo diya sa Galatians 4:16. Kung wa ko masayop, matod pa niya, himuon ba di ay kunimong kaaway kung sultian ti kas kamatuoran. So kung nasultian kas kamatuoran, ayaw na lang ikasuko, no? Dapat imo na lang ng dawaton og hinulusole ang sayop nimong gituohan.
Di ba? Daghang nasukot nako mga kaigsunan, mga kagalaan. Ako, wa ko masukot nila kay nakaibalom das kamatuoran nga si Jesus Christ ra gyud ang makahatag natog kaluwasan. No? Ato lang silang gikoreksyonan nga kung namoy kalibog, pwede mamumangutana. Nindot unta mangutana sila during sa kong live. Aron madungog yun nila mismo silang duha kadalunggan ang akong pagpahayag, ang pagpasabot. Ang problema ning ubang mga Kristohanon, mga kaigsunan, mga nagpailang Kristohano na, no, na uban mga Pentecostals, pero dili tanan. Okay? Naay mga nag-comment, ginashare nila akong video, nga, kuan ba, personalan kayog dating ba? Ngan lang kag mga di maayo, nga mga nagpailang Kristohano, na ay mga picture nga na simbahan. Akong pangutana na himaya ba ang Dios sa imong sinultian? Ngan lang kag yawa, ngan lang kag demonyo, no? Ako magigsunan, no, by God's grace, wa ko masakiti anak kay kung nasakitan ko muundang ko sa pag-live diri oy. Kay gasakit-sakit rin as dughan. Oh, mas sakit pamalandungon kung nagwali ka sa gospel unya isalikway nila. Sakit na palandungon. Pero dili man ako trabaho ang pagluwas sa naminaw. No? Ang trabaho namo nga mga magsasangyaw sa maayong balita, mao ra gyud ang pagsangyaw. Kaya ang Dios ra gyud ang bahala nga motandog sa batuon. Ang Dios ra gyud ang bugtong mudugmok sa batuon nga kasing-kasing sa tao magigsunan. No? So, ang angayan nga masuko, mao ang Dios. Kay nga naman, ang iyang mga pulong gisalikway. Kami, naluoy mi, mo nang padayon gimi nga nagwali sa gospel, kay naluoy mi sa mga tao nga mi-reject sa kaluwasan. No? So, ayaw, no? Ayaw pasubrae ang imong kalagot, ang imong kasuko, tungod kay nawalihan ka og sakit. Daghan kay nasakitan mga kaigsunan, mga kagalaan yun. Pero saan taman, no? Di man pwede nga mangayo kog pasaylo kay nasakitan mo. Kay kung mangayo kog pasaylo kay nasakitan mo, mo na giingon nga akong kaugalingong pulong ang nakapasakit din ninyo. Di ba? Unya kay di man ni ako ang kaugalingong pulong. Pulong man ni sa Dios higala igsuon nga nakapasakit diha kanimo. Busa dawata kana kay matud pa sa John 8 verse 32, hibalo ang kamatuoran, kaya ang kamatuoran mo'y mohatag kanimo kagawasan. Di ba? So, now, daghan ko mga nabasahan nga mga nag-comment sa ako mga video about baptism nga sugo man na sa Dios ang pagpabautismo, imo di ay nang supakon. Ako siyang giingnan nga kanus amang ko ni supak sa tubig sa bautismo. Naba ka ebidensya nga wa ko magpabautismo? Wa po siya katubag. Pangutan ako kung asa nga bahin, ha? Pangutan ako kung asa nga part sa baptism nga gisupak nako. Kana bitong tao bitong nga maalamon mga kaigsunan nga makamamaong mo timbang-timbang sa sayop og sa kamatuoran. Kanang tao ba nga maalamon nga makamaogyo mo balanse sa insaktog sayop. Mangutana na siya mga kaigsunan. Unya, makaila ka sa pangutana nga nangita sa kamatuoran, gusto og kamatuoran. No? Tanawa mga kaigsunan, mga kaigalaan. Matod pa nila, imo di supakon nga ang bautismo sugo man na sa Dios. Ang tubag, wa gyud ko na supaka. Kay sugo na sa Dios, nagpabautismo mong gani ko. Oh? So kung ikaw, pastor, nagpabautismo man ikaw, yasikag waling ang bautismo di makaluwas, unsa man na, murag di nila na masabtan diyan napita mga kaigsunan.
So karon atong ipasabot, no? Tinuod ang bautismo sugo sa Dios. Pero ang pangutana mao kini. Asa nga bahin sa sugo ang bautismo? Sugo ba aron ka maluwas or sugo tungod kay ikaw naluwas? Kamo kuno mga kaigsunan, mga kagilaan. Dili man tanang sugo para sa kaluwasan. Abi man kinaay mabasa nga bautismo sugo sa Dios, ila pong i-apply ngadto sa kaluwasan nga sugo. No. Pagkadako gyung sayop ni ana higala kung maunay konsepto sa imuhang leader simbahan. Tinuod ang bautismo sugo. Pero ang pangutana, kinsay gisugo aron magpabautismo? Kini bang wa pa maluwas or kini bang mga mitog midawat na ni Kristo? Atong klaruhin mga kapatid, no? Dapat klaroho nato, di ta magpatakag dasmag. No? Ang problema ni ining ubang mga so-called Christian, nagpataka na lagdasmag, mamirsunal, unya kinsa may gihimaya sa Dios? Kamo nga na personal o ako nga nagwali nga si Kristo lamang ang makaluwas? Di ba? So, ani ni mga kaigsunan, atong balansihon. Ang bautismo sugo para sa mga naghinulsol na sa ilang mga sala. Ang bautismo sugo sa Dios para sa mga mituo na ni Kristo Jesus. Nabatay mabasa na? Naa. No? Asa mabasa, pastor, nga ang bautismo sugo alang sa mga naghinulsol na. Kaya to basahon. Ana unta nga pangutana kay imog yung ma-discern mga kinintawhan na nangita ginig kamatuuran. Tanawa. Diya sa Aritas Mateo chapter 3. Sa Mateo chapter 3, si John the Baptist na bautismo siya. Okay? Pangutana, kinsa may iyang gipang bautismuhan? Ito sa basahon. No? Mateo kapitulo 3, versikulo 1. Sige ngon diya. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista, nga nagwali dito sa mga awaaw sa Judea. Siya nag-ingon, pag hinulsol kamo kay ang gingarian sa langit, haduol na. Kay kini siya mao ang gihisgutan sa propeta nga si Isaiah sa iyang pag-ingon. Ang tingog nagsinggit diya sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tulira ninyo ang iyang mga agianan. So una sa tanan, si John the Baptist sa wala pa na bautismo nagwali una sa paghinulsol. Insakto sayop. Mabasa nato nagwali siya paghinulsol. Karon kay nagwali man sa paghinulsol, unya na bautismo siya kadtong mga iyang nawalihan sa paghinulsol, miduol niya. Verse number 5. Og ngadto kaniya ang katawhan. No? Og nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem og sa tibuok nga Judea og sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Og didto sa suba sa Jordan, iyang gibautismohan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Pagkaklaruha mga kaigsuunan. No? Tinaw yung kay ba, kanang bitaw mangita ka kamatuoran? Tungod kay nagpaubos ka sa imong dughan? Wa gilabad mga kaigsunan, dali kay kang makasabot kay giniyahan sa kamatuoran. Kamatuoran yung mong gusto. Pero kana ganing ang kasuko o ang kalagot mo'y nag-una, bantayanan kayo ang pangutana ni ana. Basta mag-una ang kalagot o kasuko. Naay pangutana na nga personalan kayo. Mamersonal magkaigsunan.
Pero kung naalang kay kalibog, unya gusto nimong makatunan ang kamatuoran, gusto kang mahayagan, maunay nindot mo na gipangita sa Dios nga klase sa kasing-kasing sa tao magkaigsunan. Klaro kayo, si John the Baptist, wala na bautismo diretso. Nagwali una siya sa paghinulsol. Ha? Nagwali una siya sa paghinulsol. Wala siya na bautismo diretso. Kay unsa may kapuslanan sa bautismo kung ikaw wala pa maghinulsol sa imong mga sala. Verse number 6. Tanawa, verse number 7. Na ay mga nanuol nga mga ubang grupo sa mga tao kaniadtong panahon sa bautismo ni John the Baptist. Pangutana, unsa may nga klaseng mga tao? Verse number 7, Matthew chapter 3, verse number 7. Apan sa pagtanaw niya nga daghan sa mga Pariseo o sa mga Saduceo ang midugok aron sa pagpabautismo. Siya mingon kanila, kamong anak sa mga bitin, kinsabay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagi ug gikan sa kapungot nga umaabot. Sa ingon ni ana, pamunga kamong mga bunga nga mahiangay sa paghinulsol. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, dili gyud ay angay bautismuhan ang usa ka tawo nga wala maghinulsol. Atong nabasa, mga Pariseo o mga Saduceo gustong magpabautismo. Apan, kay wala man maghinulsol, wala bautismohi ni John the Baptist. So, first requirements for scriptural water baptism, number 1, is dapat nakahinulsol na ka, nahimo na kang anak sa Dios. Mituo na ka ni Jesus Christ. Maunay unang requirements. Kay ang bautismo, dili man na maoy makapaanak nimo sa Dios. Kay tubig lamang ka na. Ang makapaanak nimo sa Dios, mao si Jesus Christ kung imong tuuhan og imong dawaton. Juan 1:12, sa tanang mituo og midawat kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Parteng klaro ha. Sa ato pahigala igsoon, kung ikaw tinuod nga mitog midawat na ni Kristo, nahimo na kang anak sa Dios. Subuot pasabot, qualify na ka, no? Sa unang requirement, thumbs up ko ana. No? Mabito na sa di pa mo bautismo, klarohon yun og nakaangkon ka na ba kaluwasan? Klarohon yun og na born again ka na ba? Natao ka na ba pag-usab? Kay dili ang tubig sa bautismo ang makapaborn again nimo. Daghang nasayop sa John chapter 3 verse number 3 to 5. No? Ang ubang mga grupo, mga kaigsonan nagtudlo nga ang Juan 3 bersikulo 3 ngadto sa 5 naghisgot kuno diag water baptism. Diha nimo mapamalandungan ba nga grabe gyud nilang pagkabutas kamatuoran. Tungod kina ay mabasang tubig, ila dayong ipahid sa bautismo. Dili man tanang mabasa nga tubig sa Biblia, literal water na siya. Tanawa, Juan 3, versikulo 3. Okay, kung basahon na, ari lang tas verse number 1, aron masabta nato ang senaryo ni ini. John 3, verse 1, og dihay usa ka tawo sa mga Fariseo nga ginganlan si Nicodemo, nga punuan sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion. Og miingon kaniya, Rabi, kami nasayod nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gayoy makahimo ni ining mga milagro nga imong gipangbuhat gawas lamang kun ang Dios anaa uban kaniya. Take note, si Nicodemo, no, misulti ni Jesus Christ nga, Rabi,
kami nasayod nga ikaw mao'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. No, siya mismo ang ni-claim nga si Jesus Christ gikan sa Dios. Kay wala gyud makahimog milagro sama sa imong gihimo nga wala magagikan sa Dios. Mao na iyahang sulti. Pero matingala ka, lahi ang response sa gisulti ni Nicodemo ngadto ni Jesus Christ. No? Unsa may response ni Jesus Christ? Verse number 3. Og si Jesus mitubag kaniya. Sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab. Dili siya makakita sa gingarian sa Dios. Lahi ang gisulti ni Nicodemo, lahi pud ang tubag ni Jesus Christ. Okay? So, iyahang gidirect si Nicodemo about salvation. No? Giignan niya, kung dili ka matao pag-usab, di juga makasulod sa gingarian sa Dios. Di naglibog si Nicodemo. Ana si Nicodemo sa verse number 4, og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? So, anaa sa kalibog si Nicodemo sa gisulti ni Jesus Christ. Mao ni siya. Si Jesus Christ nagpahayag ni Nicodemo og espirituhanong pahayag. Samtang ang pagsabot ni Nicodemo sa gipahayag ni Jesus Christ literal. Literal ra kaayo ang iyang pagsabot. Ang gisulti ni Jesus Christ spiritual, iyaha literal ang pagsabot. So wa mag-abot silang duha. No? Kay kumusulti ko nimo, kung nagwali ko ninyo mga kaigsunan og spiritual salvation, unya ang imong pagsabot, physical salvation, di gyud ta mag-abot diha. Oh, di gyud ta mag-abot. Mura kog nagsulti padong sa Luzon, unya ikaw nisabot sa akong gisulti padong sa China. Aw, perting layo ara gyud mga kaigsunan. So mao na nga kinahanglan ang pagsabot gyud sa pulong sa Dios. Mao na nga ato yung gidefine kung unsa nga atong topic. No? So si Jesus Christ mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ang iyang gisulti ngadto ni Nicodemo kaluwasan sa kalag, spiritual. Samtang si Nicodemo, literal ang iyang pagsabot sa born again. Oh, ingon din si Nicodemo, hala, pwede pa ba deko? Tanato ko basahon. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Sa to pa, literal kaayo ang iyang pagsabot sa gisulti ni Jesus Christ nga kinahanglan siya matao pag-usab. Ingon siya nga, ana siya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao nga tigulang na siya? Makahimo pa ba siya pagsulod sa taguangkan siyang inahan? Di na mahimo mga kaigsunan ay. No? Labaw pa na sa cesarean kumubali kas taguangkan sa imong inahan. Di na pwede. So unsa may gisulti ni Christ? Verse number 5. Excuse me. Og si Jesus mitubag, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu. Dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So, ang tao di ay aron ma-born again, aron matao siya pag-usab, kinahanglan siya matao sa tubig ug sa espiritu. Duha ka subject ang gihisgot o duha ka butang ang gihisgutan diya magigsunan. Number 1, water. Number 2, spirit. Ang problema ni ining ubang mga nagtuon sa Biblia nga wa matudloe sa insakto, no, kana ganing ang nagtudlo buta, mahimo pong buta ang tinudloan.
pareho sila nga mahulog dito sa kanal. Biblical man na siya. Okay? So, pareho sila buta. So, makoreksyonan lang siya kung matudloan siya sa insakto. Di ba? Now, karon mag-igsunan. Kining water dire, pangutana, literal ba ni? Ang tubag, dili. Dili ni literal. Kay, unas tanan, literal ang pagsabot ni Nicodemo. Pero ang gisulti ni Jesus Christ, spiritual. So, dili literal water ang gisulti sa John chapter 3, verse number 5. Pangutana, kung dili ni siya bunyag, kung dili ni siya bautismo, pangutana, pastor, unsa man di ay ning water dire nga makapaborn again sa tao. Kana untay nindot nga pangutana. Nya problema aning uban mga kaigsunan kung maigo gani istunok, kay kini kamatuoran sama man nig tunok, ug maigo ka, maigking ka mga kaigsunan. Mudayog kisi-kisi. Unya matandog ang garbo, mamersonal. No, dapat unta nga pastor, kung dili na literal water diha, unsa man din na nga water diha, kana pertinindutan nga pangutana. Oh, so ang pangutana diha, unsa man din na diha nga water diha kundi na baptism? Oh, ato ta sa Biblia. Kaya ang Biblia magigsunan, mo nagpasol, no? Ang Biblia mismo maoy mohubad. Oh, ato ta sa, di ba? Sa John chapter 3 verse number 5, akong basahon pagbalik, si Jesus mitubag. Sa pagkatinuod ako nagingon nga na kanimo, gawas kon ang usa ka tawo ipanganak sa tubig. So ang tubig og sa espiritu siya dili makasulod ngadto sa gangarian sa Dios. So kinahanglan ipanganak siya sa tubig number 1 og sa espiritu. Pangutana, unsa ning espiritu diri? Isunod nato pagpasabot kung unsa ning espiritu diri. Unahon nato ang tubig. Unsa man ning tubig diri nga mopaanak pag-usab sa tao. Unang Pedro sa Santiago lang ta magigsunan. James chapter 1 verse number 18. Okay? Tanawan ninyo diha kung naamoy Biblia diha, palihog ko ablehin ninyo. Santiago 1:18. Unsay gingon diya? Sa iyang kaugalingon nga kabubuton gipanganak niya kita pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Unsa daw? Gipanganak kita pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Aron kita mahimong usa ka matang sa unang mga bunga sa iyang mga minugna. So, ang water di ay sa John chapter 3, verse number 5, dili literal water nga imong i-refer sa baptism. Kundili, nag-refer din na siya sa Word of God. No? Word of truth. Pulong sa kamatuoran. Ha? Kalayo, good pastor. Makapaborn again di ay ang pulong sa kamatuoran? Yes! Kay kanang word of truth diha, mauna ang gospel. Unsam ng gospel? Si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw, maunay makapaborn again sa tao. Asa mabasa, pastor? Atong basahon mga kaigsunan, kay mas nindot mayon ang naatay mabasa, no? Ug naatay masabtan. Unang Pedro. Okay? Ako sang iyabong kape mga kaigsunan kay murag libugnaw na gid siya. Winom tag tubig. Namoy Biblia da palihog basa. Kung King James mas labing maayo. Tanawan ninyo. Unang Pedro kapitulo 1:23. Sa King James Version akong basahon, being born again. Ha? Nagi-word nyo, born again. No? Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God. Unsa na word of God? Word of truth.
pulong sa kamatuoran, kay kamatuoran man yung pulong sa Dios. Okay? Being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. Verse number 25, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Pagka tinawa mga kaigsunan. So, dili di ay ma-born again ang usa ka tawo kung dili siya mawalihan sa word of truth. Word of God. The gospel of Jesus Christ. Mo nang iwali gyud ang gospel. Kay bisan pagkapila ka bautismuhi, kung wa ka makasabot sa gospel, dili og di gyud ka ma-born again, dili gyud ka maluwas. Kay ang maluwas kadto ra gyud nakasabot sa maayong balita. Period. Oh. So, ingon si Jesus Christ, kinahanglan ka mataw pag-usab diha sa tubig. Unsa nga tubig? Word of God. Unsa nga word of God? The gospel of Christ. Mao din ang si Pablo, mga kaigsunan, mga apostoles, nagwali sa gospel, bisan si Jesus Christ mismo, giwali niya ang gospel. Ha? Unsa ingon ni Christ? Repent ye and believe the gospel. Kaya ang gospel, mao ni ang makapaborn again nimo. Yung sahon taman ng mga atong mga pinalanggang higala, magaigsunan, kay ilang mang isalikoy si Kristo. Ilang mang isalikoy ang gospel. Kay ilag yung ipaapil ang bautismo, iapil ang simbahan, iapil ang mayambuhat, iapil ang kasuguan. Ayaw na nadungagi, kay dili ginamos ang maayong balita nga imong apilan og una. Ha? Higala igsuon ining kagabion kung nakadungog ka. Kung naglagot ka, may bukal ang imong dugo. Dapat ang imong response, repent. No? Repent, pag hinulsol. Bahalag na suko ka sa nagwali, ayaw apila ang giwali nga mao ang gospel. Kaya kung imong apilon, manubag ka. Saon taman mga kaigsunan nga sakit magining kamatuoran. No? Sakit kaya ang kamatuoran. Ako, number 1 kong gisakitan sa unang panahon. Sawa pata makaangkon o kaluwasan, makadungog tag na magwali, magkaigsunan, mubukal ang atong dugo. No? Mubukal ba, murag manggimok imong kaunuram na po ng mga laig tinuuhan, no? Wali-wali na po, hilas kay paminahon. Oh? Pero kung muabot bito sa punto nga tawgo na ka sa Dios, di yung kakabalibad magkaigsunan. Sama ni Saulo. Si Saulo, sa dihang iyang gipangbunog, gipangkulata, gipapatay ang mga Kristohanon. Miabot yun ang panahon nga gisangpit, gitawag siya sa Dios. Na-encounter niya si Jesus Christ, mga kaigsunan. Oh. 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25, Sister Annalie. Oh. So, ang makapaborn again di ay sa tao, mao di ay ang water nga mao ang word of truth, word of God, nga mao ang gospel ni Christ. Akong ibutang sa comment section, mga kaigsunan, na aron mabasa ninyo. Okay. O, dara. Ako ang i-appeal na sa comment section. So, mo na ang makapaborn again. Dili ang bautismo, No? Tanawa ko ninyo des comment section, no? Being born again. Ingon nga na tao pag-usab, but pasabot, past tense na. No? Ingon nga na tao pag-usab, dili sa madunuton nga binhi, kundili sa dili madunuton nga mao ang pulong sa Dios. So, sa laktod nga pag-istorya, mag-igsunan, mga kagalaan, ang gospel, mao ang water sa John 3 verse number 5. Gamay ra kayo nakasabot ana.
No? Gamay ra kayo kay mas daghan man ang wa gyud kasabot ana. Mo na subo kay nga palandungon ba? So, okay, tanawa ha. Atong ipadayon tong spirit, no? Kinahanglan ka ma-born again diya sa tubig, ikaduha sa espiritu. So nawalihan na ka sa gospel. Okay? Karon, unsa man tong spirit dito sa John 3 verse number 5. Ang tubag naa sa Tito 3 versikulo 5. Tanawan ninyo magkaigsunan. No? Tito kapitulo 3 versikulo 5. Ato ta sa Titus 3:5. Ingon diri, dili pinaagi sa mga buhat sa pagamatarong nga atong gibuhat apan sumala siyang kaluoy siya miluwas kanato. Pinaagi sa paghugas sa pagpakatao pag-usab o pagbag-o sa balaang espiritu. Sa laktod nga pagkaistorya, walihan ang tao sa gospel. I-convict siya sa Holy Spirit. Kay ang Spirit nga gimension sa John 3 verse number 5, mao ang Holy Spirit. Nga maoy mo konbikto sa kasing-kasing sa tao magkaigsunan. Yes, Brother Alberto Bagyo, simbolo. Nag-refer na siya sa Word of God. Di na siya literal water. So sa ato pa, ang makapa-born again di ay sa tao, una sa tanan, walihan siya sa pulong sa Dios. So ang Dios magyapon di ay ang hinungdan nga ma-born again, mataw ka pag-usab. Kay ang iya mang pulong ang giwali. Unya sa diyang giwalihan ka, no? Imong gidawat, no? Gikonve ka sa Holy Spirit, di, na born again ka, na tao ka pag-usab. So dili di ay ang tubig maoy mo panganak nato pag-usab. Kundili ang Dios, asa man na mabasa pastor nga kita gipanganak sa Dios adto tas mabasa. 1 John chapter 3 verse number 9. Tanawan ninyo sa comment section mga kaigsunan. Okay? 1 John chapter 3 verse number 9, King James Version. Okay, ako ang i-send sa comment section na at least mabasa ninyo mga kaigsunan ang akong basahon. Tanawan ninyo. Whosoever is born of God. Pagkaklaruha Ha? Atong Bisayaon. Ang King James. Si bisan kinsa nga gianak sa Dios. Ha? Nagyod litra por litro. Si bisan kinsa nga gianak sa Dios, wala nagabuhat og sala. Kay ang iyang binhi nagapabilin di kaniya. Binhi incorruptible seed, that is the gospel. Okay? Og siya dili makasala tungod kay siya gianak sa Dios. So ang tao nga na born again in spirit, John 3 verse number 6, ang atong spirit mo'y giborn again pag-usab. Okay? Mo'y giborn again. Usab, no? Redanda na. Ang atong espiritu mo'y giborn again. Di na makasala. So, naimayngon na to nga, kamo mga luwas, di na mo makasala? Yes! Ang among espiritu. Kay silyado na sa bala ang espiritu. Ang makasala na mo among lawas. Kay wala pa manihatagig incorruptible body. Asa mabasa? 1 John chapter 1 verse number 8. Kung muingon mi nga wa mi sala, among gipakabakakon ang Dios. Ug wa namo ang kamatuoran. 1 John 1 verse number 10. So ang tinuod nga luwas, makasala sa lawas, pero silyado sa espiritu, pinaagis bala ang espiritu. Epeso 1 versikulo 13. So higala igsuon, dili pwedeng bautismuhan ang wala ma-born again.
Kay mauna ang requirements sa gitawag og scriptural water baptism. Dapat born again ka na. Pinaagi sa gospel o sa balaang espiritu. Okay, matod pa sa sinulat ni Apostol Pablo diri sa maayong balita mga kaigsunan sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 3, kay kon wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini kadturang wala mga luwas. So ang nakasabot sa akong giwali karon kadto ra gyung naluwas mga kaigsunan, mga kaigalan. Di ba? So kung wa pa ka makasabot sa gospel, mao nang kinahanglan sabton gini mo pag-ayo. Nga way laing makahatag kanato kalawasan, mao lamang si Jesus Christ. Jesus Christ is the only Savior. Siya lamang ang bugtong manluluwas mga kaigsunan, mga kaigalan. Wa nagilain. So, requirements for scriptural water baptism, number 1, kinahanglan na born again ka na. No? Kinahanglan na himo ka ng anak sa Dios. Maunay unang requirements aron ka mabautismuhan diya sa insaktong bautismo. Ikaduhang requirements aron mahimong biblical, aron mahimong insakto ang imong bautismo, kinahanglan ang nagbautismo dunay authority. Dunay authority. Asa gikan nga authority? Gikan sa Dios, pinaagi sa iyang iglesia or church. Kay kung imong basahon ang Biblia, si Jesus Christ, no? Si Jesus Christ, mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala gyud magpabautismo ni bisan kinsa. No? Dito siya nagpabautismo sa dunay authority. Pangutana, kinsa may dunay authority sa pagpamautismo? Sa panahon ni Jesus Christ, ang tubag mga kaigsunan, mga kaigalaan, ang dunay authority sa pagpamautismo sa panahon ni Jesus Christ, mao si John the Baptist. Asa man na mabasa pod? John chapter 1 verse number 6. Unsay gingon dito? Adunay usa ka tawo, ako nabasahon makigsunan, bahalag na ka memorize ta. Juan 1:6, dihay usa ka tawo nga ginganlan si Juan, nga pinadala gikan sa Dios. So sa ato pa, kini si Juan pinadala gikan sa Dios. Unya John 3 sa Mateo chapter 3 verse number 13 to 17, diha nimo mabasa nga si Jesus Christ nagpabautismo ni John the Baptist. Ngano man sa milabayng gabi atong gisgutan ngano nagpabautismo si Jesus Christ ngadto ni John the Baptist, usa sa punto aron pag-recognize sa authority sa Dios nga gihatag didto ni Juan Bautista. Si Kristo Dios man. So therefore, siya mo'y naghatag og authority ni John. Mao din ang iya dito siya nagpabautismo kay tuwa dito ang authority. Now si John the Baptist namatay, gipunggutag liog. Na ang pangutana, asa naman ang authority na punta? Excuse me. Ang tubag naas Mateo chapter 28. Unsa may gisulti dias Mateo 28:18 ngadto sa bersikulo 20. Mateo chapter 28 verse number 18 to 20. Ingon diri, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Unsay gingon ni Jesus Christ? All power is given unto me. Tanang authority, tanang katungod, naa niya, gihatag kaniya sa langit ug sa yuta.
So kay naa man niya ang authority, verse 19, unsa ingon niya? Goye, therefore, panlakaw kamo, busa panglakaw o pangadto kamo, og tudloe ang tanang mga nasod. Pangutana, unsa may itudlo sa tanang mga nasod? Tudloan sa kaluwasan, walihan sa gospel. Okay? Tudloan sa gospel. Unsa dayon? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So kadtong mga natudloan sa gospel, no? Kadtong mga nawalihan sa gospel nga mituo og midawat niini, mao kadto sila ang angayang bautismuhan. Okay? Pinaagi sa otoridad sa Dios, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu. So asa man ka magpabautismo karong panahon na, adto ka sa dunay authority to baptize. Unya perti man daghana rong simbahan, pastor. Nya halos tanan miangkon man nga sila mao ang tinuod nga tinukod. Oh, so taas-taas yung proseso aron masakpan og matultulan nimo ang kamatuoran. Adto na pug ka unsaon pag-ila nga kini mao ang tinuod nga iglesia. Nya ako naman giwali diri. Unsaon pag-ila sa tinuod nga iglesia. Pero mangutana mo ni ana magigsunan, kung naala mo diri sa Cebu, pwede ta mag-Bible study diha. Ato nang himuong topic. Di ba? So, ang gitagaan din ni Christ to baptize, mao ang iyang church. Gisugo niya sa pagwali, pagsangyaw, o pagpamatismo. Unya, sa panahon nga mawalihan sa gospel o mabautismuhan, ingon niya sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Subot pasabot, ang authority ni Christ, no? Si Jesus Christ, naman siya authority, siya may nagtukod sa church, iyahang gihatag ngadto sa iyang iglesia. Or gitagaan niyag authority ang iyang church. No? Tua dito mga kaigsunan. So dapat, ang mobautismo nimo kinahanglan dunay authority gikan sa New Testament church that Jesus Christ built. Oh. Ikatulo katapusan. Ikatulo mga kaigsunan, aron mahimong scriptural ang imong water baptism, kinahanglan insaktong paagi. Unsa to number 1? Right candidate, dapat born again Christian na. Right candidate. Number 2, right authority. Number 3, right mood. Insaktong paagi. Unsa may paagi, pastor? Pisik-pisikan? Buobuan? Ituslob? Aray tas Biblia. Subayo nato kung unsay paagi sa panahon ni Jesus Christ. Dito ta magbase mga kaigsunan. Now, matod pa dire sa si Jesus Christ do atong kuagbase. Mateo chapter 3 verse number 16. Tanawa. Og sa nabautismuhan na si Jesus, unsay nahitabo? Siya mihawas dayon gikan sa tubig. So sa ato pa, ang insaktong paagi sa bautismo, kinahanglan muhawas ka gikan sa tubig. Unsay buot pasabot pastor? Kinahanglan ituslob ka. Ilubong ka sa tubig. Kay di man ka muhawas sa tubig kung di ka ilubong, di ka ituslob. Mao diyan ay insaktong bautismo mga kaigsunan. Dili nang pisik-pisikan lang ka. Oh, subawan ka na. Di kay bubuan lang. Ang gisultis Biblia, ituslob. Muubog yun di ay sa tubig.
at tanawa guning si Felipe og Eunuko sa dihang gibautismuhan ni Felipe si Eunuko magkaigsunan, di ba miubog silang duwas tubig? Tanawa. Buhat kapitulo 8. Versikulo 36 ngadto sa 38. Og samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Og ang opisyal miingon, ania may tubig, nganong dili mo man ako bautismuan. Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe, og silang duha nanaog og miubog sa tubig. Klaruha eh. So right mode for scriptural water baptism, mga kaigsunan, kinahanglan ka ituslob, ilubong ang tibuok lawas. Mao ginay insaktong paagi sa bautismo, mga kaigsunan, dili kay pisik-pisikan or bubuan lang. Kinahanglan gyud ay ang paglubong or pagtuslob diha sa tubig aron mahimong scriptural ang imong baptism. Ikaupat, katapusan. Right motive. Insaktong motibo nganong ikaw magpabautismo. Unsa may insaktong motibo aron ka magpabautismo? Daghang nasayop diring dapita, mga kaigsunan. No? Daghang nasayop. Una, naay mga nagpabautismo aron maluwas. Pangutana, insaktong motibo or sayop nga motibo ang pagpabautismo aron maluwas? Ang tubag, wrong motive ang pagpabautismo aron maluwas. No? Ang insaktong motibo aron ka magpabautismo, number 1, tungod kay ikaw naghinulsol na sa imong mga sala. Acts 2 verse number 38. Mateo 3 versikulo 1 ngadto sa versikulo 6. Nga ang mga gipangbautismuhan kadtong mga naghinulsol. Ikaduha nga motibo nga mahimong scriptural or biblical ang imong water baptism, kinahanglan ikaw na born again ka na. Natao ka na pag-usab. Okay? Kaya dili man makapaborn again ang water baptism. Kundili ang gospel or ang Holy Spirit raman. So, dapat born again Christian na ka, aya pa ka magpabautismo. Mao na'y right motive. Nganong magpabautismo man ko? Tungod kay ako naghinulsol na. Tungod kay ako mitog midawat na ni Kristo. Tungod kay ako na born again Christian na. So sa ato pa, sa lakton nga pag-istorya, ang bautismo, sugo sa Dios alang sa mga naghinulsol mitog midawat na ni Kristo. Dili aron maluwas. Kay ang sugo sa Dios aron ang tao maluwas, mao ang paghinulsol. Asa man na mabasa? Ato ta sa Buhat kapitulo 17. Buhat kapitulo 17 higala igsoon, no? Bersikulo 30. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa pagkaignorante. Apan karon siya nagsugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. So ang Dios nagsugo sa tanang mga tao sa paghinulsol. Verse 31, kay siya nakatudlo na ug adlaw kanusa subay sa katarungan iyang pagahukman ang kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini, o kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo, pinaagi sa pagbanaw kaniya gikan sa mga patay. So sa ato pahigala igsoon, ang sugo sa Dios aron ka maluwas, paghinulsol. Dawata si Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Unay sugo sa Dios aron ang tao maluwas. Unya sa diyang naluwas ka, tumana ang sugo ni Kristo sa pagpabautismo. Kay mao ka na ang unang lakang sa pagpangalagad nato sa buhi nga Dios.
Kay bisan pag mitog midawat na ka ni Kristo, apan wa ka magpabautismo, dili pa ka matawag nga masulundon nga anak. No? Tanawang pattern ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, wa pa magpabautismo ni John the Baptist, anak siya sa Dios. Sa diyang gibautismohan siya ni John the Baptist, unsa may tingog sa amahan dito sa langit, kini ang akong pinalangga, ako nalipay pagayo. Sa ato pa, ikalipay sa amahan, ngadto sa iyang anak, nga miduol aron sa pagpabautismo. Sa ato pa, ang water baptism, importante siya alang sa mga naghinulsol na, alang sa mga mitog midawat na ni Kristo, alang sa mga nahimo ng anak sa Dios. Okay? So, di taagin sa ni baptism mga kigsunan. No? Ato ginigiwali. Nahimo lang tang against na napita kung himuon nimo ng sugo sa kaluwasan. Kaya mabasa sa Biblia, ang sugo sa kaluwasan is repentance, tuohi ang gospel, sama sa giwali ni Jesus Christ. Di ba? So mga kaigsunan, mga kaigalaan, dalay ko ng Diyos na ini nga kagabion. Ako nang hinaot nga doon natay mga nakutlo nga mga pagtulunan subay sa atong natun-an karon nga kagabion. Onya sa dili pa ta mo tapos ato una ning basahon ang comment section mga kaigsunan basin og naay mga pangutana dire. Mayong gabi no, may gabi diya sa okay. Manata Genesis Bander, Pastor Good Eve, may gusto lang mangutana dire about kuno sa adlaw na tigsimba. Unsa jud kunong adlaw ang insakto na tigsimba? Salamat Pastor, God bless. Ang tubag ana Brother Manata Genesis Bander, walay gipili ang Dios nga simbahon siya. No? Pwedeng kada adlaw ato siyang simbahon. Okay? Wala tay mabasa sa Biblia nga misugo ang Dios nga kana ragyong adlaw siya simbahon. Kay kung nagsugo ang Dios nga kana ragyong adlaw siya simbahon, nahimong nakasala kining mga tawhana nga nagsimba dito sa templo matag adlaw nga mabasa nato sa Buhat Kapitulo 2 versikulo ato basahon. Buhat 2 versikulo 43. Tanawa. Og ang tanang tao giabot kahadlok pinagis mga apostoles nga himo ang daghang mga kaibulungan og mga ilanan. Verse number 44. Buhat 2:44. Og nag-ipon ang tanang na nagpanoo og ilang gipag-usahan og pag-ambit sa tanang mga butang. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan og mga kaptangan ug ang halin ilang gibahin-bahin sa tanan sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa. Verse 46. Og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa didto sa templo og sa pagpika sa tinapay sa ilang kabalayan og sa pagpangaon nga dinuyogan sa kasadya o kayano sa kasing-kasing. So matag adlaw sila nagtigom dito sa templo. Okay? Kana magtigom, simba man na siya. So sa ato pa, wala magtudlo ang Dios nga kana ragyong adlaw siya simbahon. Oh, pero naatay mabasa pod nga nagsimba sila sa Dios sa adlong Domingo, no? Ang problema man gud sa uban natong mga higala, nahimo silang dogmatic sa adlaw. Nga adlong Sabado ra gyud simbahon ang Dios. Sayop man na siya, nahimo kang dogmatic sa adlaw. Wala sa adlaw ang pagsimba. Naa sa gisimba. Okay? Wala sa adlaw. Kay kung kana yung adlaw imog yung pangugatan, nga kana yung adlaw simbahon ng Dios, mahimong baka kuning sa Acts chapter 2:46 nga kada adlaw naa sila nagtigom sa templo. At tuwing na, nagchismis rato sila dito. Nagsimba gito, nagdaig. Nag-Lord Supper, pamangani sila. So, walay pili ang adlaw nga simbaho na to ang Dios. Ang importante, kung tinuod na kang magsisimba.
Okay? So wala sa adlaw ang pagsimba kundi naa sa gisimba. Onya may gabi diyan ni Sir Janjan Matukan may pagpaminog, may pagtanaw. Brother Chungli Faichi, evening pastor, watching kami ni Ma'am Ross Kuya Sian. Nashbo from Cadiz. Okay. Nakas Cadiz na Brother Chungli. Onya may gabi diyan no ni Brother Chris Rundain. Good evening. Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David, pasabta daw ko palihog pastor. Okay, asa man na ni Brother Lucas 1:32. Okay, karas-karas sa kututunlan magigsunan. Lucas 1:32. Unsa may gingon diri? Sa mahimong bantugan o pagatawgon ang anak sa labing halangdon, o kaniya igahatag Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David, og iyang pagaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kangturan og walay pagkatapos ang iyang gingarian. Dili nato ni siya masabtan kung kinilang bersikulo Brother Maldex, no? Atrasa nato sa 26. Og sa ikaunom nga bulan ang anghel nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret, ngadto sa usa ka dalagang birhen nga pangasaunon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose nga kaliwat ni David. Ug ang ngalan sa dalagang birhen mao si Maria. Ug ang anghel miadto miingon kaniya, "Kumusta ka, babaeng hinatagan sa grasya? Ang Ginoo ana uban kanimo, dalaygon ikaw diya sa mga kabaybayin-an." Apan siya nakulbaan pag-ayo hangtod nga gisulti kaniya og iyang gipamalandong kung unsa kahay kahulugan ni adtong pangmusta. Ug ang anghel miingon kaniya, "Ayaw kalisang Maria, kay naangkon mo ang kahimot sa Dios. Ug tanawa, magsamkon ikaw og igaanak mo ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong panganganlan sa Hesus. Siya mahimong bantugan og pagatawgon nga anak sa labing halangdon. Ug kaniya igahatag ang Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David." Okay, so Brother Maldex Barbas, ang buot pasabot ana nga sa pagpakatao ni Kristo, ilhon siya nga hari sa Israel. No, kay si David nahimo man to siyang hari sa Israel. Pero ang problema, ang mga Hudiyo wa man mo ilan niya nga Misaya. Onya may gabi Brother Ronald Umpaw Tabalwon, no? May gabi Brother Ronald Umpaw Tabalwon. Enrique Suha, to God be the glory, pastor, padayon lang. Mao gyud padayon ra gyud ani, no? May Luciano, good evening po pastor. Salamat sa pulo sa Dios sa pag-share mo, makapaminaw na pud mi. God bless us all, no? May gabi Sister May Luciano. Gracias Ginoo, no? Onya may gabi Brother Pedro Bustamante. Chungli Faichi mayo maunay ilang baruganan pastor kanang Mark 16:16 unya og i-question nimo nga luwas na ka kay bautismo naman ka, ang tubag nila dili pa. Unsang klasiya sa pangutok nga dili man di ay gyapon makasiguro. Mao gini problema Brother Chungli. Brother Gelson Nalabata, good evening Pastor Mel og sa imong tibuok pamilya. Praise on pastor, glory to the highest God. Amen. Manggabi Brother Gerson. Pastor Jesus Corpos, manggabi pastor, no? May pagpaminog, may pagtanaw ni mo diha. Brother Ryan J. Cascara, good evening. Daghan na pod maghagit nimo ani pastor kay natunok na sila. May problema magagit-hagit sila kay mo dipin samputa Brother Ryan J. Cascara by God's grace, no? Kenya Wawi Sultan, sakit jud pastor kung wala nato masabti ang kamatuoran. Mao gyud. Sakit pero kung dawaton baya maghatag yun untag kagawasan. Okay, manggabi Brother Albert Bagyo, may pagpaminog, may pagtanaw. Rogelio Tadlas, tama kayo, tama Kuya Romel. Kung maminaw lang ang tao, mao lagi nya saon taman lisod ang pagpaminaw kung imong kasing-kasing puno sa kalagot ug pagdumot. No, wala na'y dalunggan ang kasing-kasing naunhan sa kalagot ug kasuko. Onya may gabi diya ni Giovanni Felicidario, may pagpaminog, may pagtanaw.
Brother Romy Gonzaga, may gabi Brother Romy. Brother JP Palabrica, good evening, may pagpaminaw. Unya, kinsa pa man ni dire. Naay nahalangan nga namino si mong live pastor, sige og papansin. Paminaw pag-ayo migo para makasabot mo ka. Okay. Ana gina di gina to ikatingala no. Okay. So mga kaigsunan, mga kagalaan, salamat kay sa oras nga inyong gigahin no sa pagkig-uban kanako sa kining pagtuon sa pulong sa Dios niini nga kagabion. Usara gyud ako ang panghinaot nga unta doon natay mga nasabtan, doon natay nakatunan sa pulong sa Dios, mga kaigsunan, mga kagalaan. Okay? So ako na manamilit sa pagingon, hibalua ang kamatuoran, kaya ang kamatuoran may muhatag kanatog kagawasan. No, mahimutang gawas nun kung masayra nato ang kamatuoran. Apan hinumdumi sa kanunay sa tanang panahon o sa tanang higayon, ang Dios matinumanon o matinud-anon kayo sa ato makinabuhi. God bless, mayong gabi. To God be the glory. So ugma Sabado wala ko'y live no kay namtay Bible study. So Lunes na pod mga kaigsunan, mga kagalaan. So maayong pagkatulog karon nga kagabion unya mga kaigsunan, mga kagalaan, ang Dios magauban kanato og magapanalangin. Brother Mark J. Alonso, may gabi, maayong pagpaminaw.